Pag-usapan natin ang pagkakaiba ng metonymy at ng sinekdoke. Ang metonymy po ay gumagamit ng term na related sa word na nire-represent. Halimbawa, the pen is mightier than the sword. Na nangangahulugang writing is more powerful than fighting in arms. Isa pang halimbawa, ang Malacanang ay naglabas ng panukala ukol sa online gambling. Ang Malacanang ay nagre-represent sa Philippine government. Sa sinekdoke naman po, ay nire-represent ng isang parte ang kabuuan or vice versa. Halimbawa, he has new wheels, kung saan ang wheels ay nagre-represent sa kotse. Isa pang halimbawa, I have seen 20 sails in the sea, kung saan ang sails ay nagre-represent sa boats. O pwede po natin gamitin ang mnemonic na to. My mother is related to me, while my sin is part of me. Metonymy uses related words, while sinekdoke uses a part to represent a whole and vice versa. Sa Filipino po ay tinatawag na pagpapalit-tawag ang metonymy, habang pagpapalit saklaw naman po ang sinekdoke. Ang sinekdoke ay tinatawag na pagpapalit saklaw. Tingnan po natin kung masasagot na natin ang katanungan ito. Ito po si Coach Mek ng Gurong Pinoy na nagsasabing maliit man na butil ng mga kaalaman, ang dulo nito ay malaking kaginawaan.